Magan, nandito kayo ngayon ulit sa Tribal Council. Bumigay si Nanay Elma sa Endurance Challenge kahapon. Kaya ngayong gabi, may uuwi na naman sa inyo. Pero bago yon, mag-usap muna tayo. Pag-usapan natin mga nakaraang araw. Bowie, ano naramdaman mo nung nabalitaan mo na may nagnakaw sa campsite ninyo? Una, hindi ko naisip na may nagnakaw dahil pag-uwi namin sa camp, wala si Micah. So naisip ko baka nakidnap si Micah. Unang naisip ko yung kapakanan ni Micah. Tapos nalaman namin wala yung aming kaldero, yung aming scoop ng tubig, at saka yung lalagyan ng tubig. Doon ako medyo nagpanik at naghanap ako ng pamamaraan para maghanap ng pagkain. Miko, anong naging reaction mo? Na-bad trip kaming lahat. Ako, na-bad trip talaga ako kasi that time, nung pauwi na kami ng camp, ready na kami para gumawa ng coffee at saka magluto, magsaing. Tapos ngayon, sabi ko kay Lasolin, bakit nakatambak yung mga spoon namin dun lang sa tabi-tabi? Tapos parang naburara siya. Sabi ko kay Solin, kunin na lang niya yung tubig, inom muna kami ng tubig. Tapos sabi ni Solin, wala yung ano dito, yung lalagyan na natin ng tubig. Tapos wala din yung pot namin. So, ayun. Akala nga din namin na kay Micah kasi wala siya dun. Nalaman namin na nakaw. So, bad trip talaga. Pag-usapan naman natin ang reward challenge. First time ninyong manalo sa isang reward challenge. Kahit na second place lang kayo sa Nagar. Magan wins second place! Ano naging pakiramdam ninyo, Solen? I was super happy as in I could believe it, but I was just happy we had rice kasi we have no more food in our camp, so it was good for us. Did it give you a good boost para sa inyong tribe? Definitely. Bowie? Definitely, absolutely. Na-boost yung team spirit namin. At kahit na nabawasan kami, we were looking forward to anything else. Nanay Elma, gaano kahalaga ang bigas sa tribo ninyo noong mga panahon na yun? Napakalaking bagay kasi alos wala na rin kaming makain. So kailangan talaga namin na kahit kaunti, kahit lugaw na lang ang magagawa namin or coffee na lang, may survive lang namin na may laman yung tiyan. Napakalaking bagay po talaga dahil pag walang laman ang tiyan, walang kanin or lugaw or coffee na mainit, manghihina kami. At least mainita yung aming tiyan. Solen? I don't usually eat rice, but I live on it right now and I crave for it actually and always look for it. So I'm happy we have a lot for the coming days. Bowie? Totoo, sa Manila, alam natin nandyan lang ang bigas sa grocery o kahit sa ang sulok makakahanap ka ng bilihan ng bigas. Dito, yung bawat patak dun sa challenge, sa reward challenge, tinitignan namin. Kaya kailangan magmadali para maisara namin, para yung matitira, yun ang ganong kadaming mauuwi namin. Okay, pag-usapan naman natin, itong mga nakaraang araw, naranasan nating lahat ng lupit ng kalikasan dito sa isla dahil sa bagyong dumating. Rain or shine, we will go on! Day 9 pa lang tayo. At sigurado ako hindi itong huling bagyo na nabibisita sa atin. Handa na ba ang mga loob ninyo sa mga susunod pang bagyo na maaaring dumating? Bowie? Wala akong choice eh. Gusto kong talagang mag-survive ng 36 days. Kaya kahit anong darating, handa na ako. Miko? Handa? Sa aming tribo, ang dami ng bagyo na humampas sa amin eh. Hindi lang sa kalikasan, kaya feeling ko kahit na anong bagyo pa yung dumating sa amin, aahon kami taon. Pag-usapan natin ang immunity challenge. 2 straight losses na kayo sa immunity challenge. Masasabi nyo ba na kayo na nga ang weakest tribe dito sa Survivor Philippines? Bowie? Palagay ko hindi.
Palagay ko lahat ng mga nagbawagi naman sa dulo, kahit hindi man kami, lahat ay dumadaan talaga sa matitinding pagsusubok. So dalawa pa lang yung pagsubok na yun, pero hindi naman kaawa-awa yung pagkatalo namin. Parating pantay ang laban. Okay, Nagar, bababa na sa platform! John, go back, John! John, bakit na ang platform para itaas ang kanilang prize? Kaya masabi kong malakas ang team lang nito, tadhana lang yung nagsasabing kung ano mangyayari sa amin sa kinabukasan.